hindi ko naman pala kailangan ng degree. Hindi ko naman pala kailangan mag-aral dito sa Canada para makakuha ng malaking sweldo. Bakit pa ako mag-aaral? Basta meron kang dedication at hard work, makakakuha ka ng malaking sweldo dito sa Canada. Kailangan ko ng energy dito. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So for today guys, a very interesting topic, no. Paalala lang po, no. Hindi ko to ginawa ng video guys para i-bash yung tao or to say negative things about the person, no. Ang tanging purpose natin for today is mag-react doon sa sinabi niya, no. Hindi yung kung sino yung nag-post, right? Itong i-share ko sa inyo na video is nakita ko sa isang social media platform, no? And hindi ko maiwasan na hindi mag-react kasi I think this is a very important topic, no? And makakaapekto rin to sa mga kabataan, no, na nandito sa Canada or wala sa Canada or kung nasa ibang country, no? So again po, this is not to bash the person but to react on the video and doon sa topic na sinabi niya. And I totally respect the guy, no. Sa lahat naman po ng nagpo-post dito sa social media, I respect their opinion, no. Kasi yun yung kanilang perspective at yun nga yung kanilang personal opinion about any topic. But it doesn't mean guys na I respect your opinion, I also believe, no. And yun na rin yung principles na sinusunod ko, no. Ang ibig lang sabihin nun is to each his own, no. Kanya-kanya yan eh. So I respect that but it doesn't mean na ganun din yung point of view ko at pinaniniwalaan ko kung ano yung sinabi mo, no. So para mas maganda guys, panoorin muna natin yung video and let's react on it. Okay? Ayan. So ito guys, ito yung title ng kanyang video, Wrong Mindset ng mga Pinoy or mga Filipino dito sa Canada. Right? Play natin guys. Mindset ng ibang mga Pilipino dito sa Canada na kailangan mo daw mag-aral para kumita ka po ng malaki. Okay. So ang context is yung maling paniniwala daw or mindset ng mga Pilipino dito sa Canada is kailangan mo daw ng degree or kailangan mong mag-aral para makakuha ng malaking sweldo dito sa Canada. I think naging viral na rin tong topic na to before pero ang title dati is like diskarte or aral, parang ganun, no? And marami ding nag-react about it guys, no? So let's continue. For me, it's wrong kasi sa experience ko po at sa mga taong kakilala ko na malalaki ang sweldo na na-promote sila sa trabaho nila na hindi nila kailangan magkaroon ng degree para po lumaki po ang kita nila. So yun daw, based daw sa experience niya at doon sa mga nakausap niya guys is hindi daw nila kinailangan na mag-upgrade or kumuha ng degree dito sa Canada para ma-achieve yung malaking sweldo, no? Yun yung pino-point out ni Kuya. Okay? Let me tell you a story. Nung dumating Okay. po ako dito ng 2008, okay? I started as a cook. Because of my Cook. hard work and Chef. dedication, I get promoted to being a supervisor, naging assistant, and then naging restaurant general manager. Okay, so nagsimula daw siya as a chef. Tapos because of dedication and hard work, hindi niya na kailangang kumuha ng degree, no? Para ma-promote bilang isang supervisor and then assistant and then naging general manager pa siya nung restaurant. And that is okay, no? But again, yung reaction ko dyan is tandaan natin guys na hindi naman kung ano yung experience ni Juan yun ang magiging experience ni Pedro.
no? Sabi niya na nag-work siya sa isang restaurant, no? Siguro, ang question diyan is gaano ba kalaki yung restaurant, no? Is it a restaurant na connected sa isang five-star hotel? 'Di ba may mga ganyan, 'di ba? So, I think, no, kapag ganung level na ang restaurant, no, na talagang five-star, rating or whatever, na talagang kilala, no. Kahit ako yung owner ng business, gusto ko na kahit papaano, no, merong quality in terms of degree yung mga employee ko, 'di ba? Yun lang naman yung sa akin, 'di ba? So, hindi ko alam kung saan nag-work si Kuya. And again, siguro depende sa trabaho, guys. Depende sa trabaho. Yung mga post ko na video na sinabi ko sa inyo, guys, 'di ba? May mga trabaho dito na ang tawag is regulated jobs. Anong ibig sabihin nun, guys? Meaning, guys, iba yung standard dito versus doon sa standards na meron ka kung saang country ka galing. Halimbawa, guys, yung mga nurse, yung mga doctors, yung mga ganyan. So, kung nurse ka sa Pilipinas at gusto mo mag-nurse dito sa Canada, hindi siya basta-basta na pwede kang mag-nurse agad. Kasi nga po, iba yung standards ng pagiging nurse sa Philippines at saka dito sa Canada. So, for you to be able to continue working as a nurse or a doctor or an engineer, kailangan mong mag-upgrade. Kailangan mong mag-aral, kailangan mong magpa-certify ulit, kumuha ng mga license, no? Yung sa pagiging chef, hindi ko po alam, no? Hindi ko alam kung dito sa Canada kailangan mo pang kumuha ng mga degree or certification para ma-reach mo yung certain level, no, ng pagiging chef or anything related po sa pagiging chef. Hindi ko po alam. So, kung kayo alam nyo, just let me know, no guys. And kung ikukumpara naman doon sa hindi regulated, halimbawa po ako, no, hindi ako po ay IT or information technology. Hindi ko na kailangan kumuha ng mga degree or certification. Nakuha ko po agad yung the same na trabaho na ginagawa ko sa Philippines, yun din yung nakuha kong trabaho dito sa Canada, no? So, wag po nating i-generalize, di ba, na hindi mo kailangan kumuha ng degree, no? Kasi makakakuha ka ng malaking sweldo, no? And again, for me, kasi yung laki ng sweldo, nakadepende yan sa tao, eh. Gaano ba kalaki yung malaki sa'yo? At gaano ba kaliit yung maliit, di ba? So, let's continue, guys. Hindi ko kailangan mag-aral ng management para makamit ko yung position na yon. Yun po yung point ko doon. Hindi naman po lahat, di ba? Hindi ko po sinasabi na hindi kailangang mag-aral dito sa Canada para umasenso ka. Depende lang po yun sa tao. Kung gusto nyo pong mag-aral para makakuha po kayo ng mas malaking sweldo, go for it. Wala pong pipigil sa inyo yan. Sa akin lang po yun ang sabi ko. And I bet karamihan po sa mga kabayan po natin dito, same situation na nangyari po sa kanila. Na they get promoted, nag-business po sila like I do. Okay. Kumita po sila. So, meron business si Kuya. Hindi mo kailangan magkaroon ng degree. Yun lang po yung point ko doon. Hindi mo kailangan magkaroon ng degree or bachelor para po magkaroon ka po ng malaking income dito sa Canada. Okay. Alright, so yun yung whole video, guys, na yun nga ang point ni Kuya. Hindi mo daw kailangan kumuha ng degree dito para makakuha ng malaking sweldo. Okay? So, nag-comment nga ako doon, guys, no? So ang sabi ko nga, no, siguro kung ako ang gagawa ng video niya at yung topic niya, no, siguro more of to encourage din yung mga, lalong-lalo na, guys, yung mga kabataan, no. Siguro ang gagawin ko, like yung sample niya na nagsimula siya as chef, no? Siguro, ang pwede kong isample doon is ganito. Guys, ako hindi ako nag-aral. Halimbawa lang, so sample, ako si Kuya, no? Guys, ako hindi ako nag-aral, no? Or hindi ako kumuha ng degree sa management dito sa Canada. So, nagsimula ako bilang cook, tapos naging supervisor ako at naging assistant ako at naging general manager pa ako kahit wala akong degree dito sa Canada. Pero, just imagine kung kayo ay meron kayong degree,
no? At nakapagtapos kayo dito sa Canada at meron kayong Canadian degree na ihaharap nyo sa employer, baka hindi lang general manager ang makuha nyo doon sa company kasi meron kayong advantage, di ba? Kasi nakapag-aral kayo dito sa Canada. Baka instead of general manager, baka naging CEO pa kayo or di ba naging director kayo nung restaurant na yon, di ba? Di ba guys, mas encouraging para sa akin. At saka kasi we need to be careful on this kind of matter kasi paano pag nakita ng anak natin, di ba? Paano pag nakita nung anak niya, di ba? At sabihin, "Oh, dad, based on your view at based dun sa pinost mo na video, hindi ko naman pala kailangan ng degree. Hindi ko naman pala kailangan mag-aral dito sa Canada para makakuha ng malaking sweldo." 'Di ba? So, bakit pa ako mag-aaral? 'Di ba? Why not huminto na ako sa pag-aaral, 'di ba? At panghawakan ko na lang yung sinabi mo na basta meron kang dedication at hard work, makakakuha ka ng malaking sweldo dito sa Canada. So, paano mo i-explain yun? 'Di ba? Meron pa nga guys na nag-comment doon sa kanyang video na questioning, pinag-aaral mo ba yung anak mo? 'Di ba? And that is a valid point, 'di ba? Na sometimes when we advise something, we need to walk the talk, 'di ba? Kailangan nating ipakita na isinasabuhay din natin guys yung mga ina-advise natin sa mga tao, 'di ba? So, paano mo ngayon sasabihin sa mga kabataan, wag na kayong mag-aral, 'di ba? Mag-focus na lang kayo sa hard work, sa dedication, 'di ba? And another point na sinasabi niya na may business siya, no? May business siya, kaya siya rin kumikita ng malaki. And I totally agree, no? Kung ako nga, kung kaya kong magtayo ng business on my own, I will do it, 'di ba? Pero kasi yung pagtatayo ng business, hindi lang naman 'yan dedication and hard work, 'di ba? Kailangan din maalam ka rin doon sa itatayo mong business. At sa pag-aaral, guys, marami kang makukuhang technique, marami kang makukuhang wisdom and knowledge, 'di ba? Na makakatulong sa iyo sa pagtatayo mo ng business, right? And my last point, guys, is this, no? Let's say on the perspective, guys, ng pagtatayo ng business, no? Alam naman natin ang business, guys, hit and miss 'yan, no? Hindi yan laging successful agad, 'di ba? What if sundin natin yung payo ni Kuya na wag na tayong kumuha ng degree, 'di ba? Basta magtayo tayo ng business dito sa Canada, right? Halimbawa, ginawa natin yon at nalugi yung business, 'di ba? So, at least kung meron kang degree at nalugi yung tinayo mong business, meron ka pa ring fallback. Meron ka pa ring babalikan at meron ka pa ring pwedeng maging way para kumita ulit ng pera. Pwede ka ulit maging employee at pag nakaipon ka na ulit, pwede mo ulit ipang pondo yon doon sa business na gusto mong gawin. 'Di ba? At least hindi masyadong risky, guys. At meron kang fallback, no? In any situation na gagawin natin, halimbawa itong ating pagpunta dito sa Buhay Canada or dito sa Canada. Lagi nating sinasabi dapat you have multiple plans, no? Para kung sakaling mag-fail yung isa, you have a backup plan, right? And I think it goes the same thing with yung pag-aaral at yung pagkuha ng degree. And always remember, guys, ang pag-aaral or any learning na ibibigay natin sa sarili natin is actually an investment, guys. Yan yung isang kayamanan nga, 'di ba? Sabi sa atin sa Philippines, kayamanan na never na mananakaw sa atin. So this is actually a good investment, 'di ba? So yun lang, guys. Shinare ko lang sa inyo. So what is your comment about this one, no? Kasi ako lagi kong pinupush sa mga anak ko na magtapos kayo ng pag-aaral, 'di ba? Shoutout sa mga parents ko, no. Yung parents ko, guys, just tapos lang po sila ng high school, no. Pero they push us talaga na makapagtapos. And nagpapasalamat ako sa kanila, no? Kay Papa, kay Mama, na pinush nyo kami na mag-aral at makapagtapos. Kasi kung hindi nyo kami pinush, malamang wala ako dito. Malamang walang Nardino na nandito sa Canada. So maraming salamat.
Okay? So yun lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace!